Hi there, welcome again sa ating YouTube channel, Ju Hungit mga kabs. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you so much for watching and listening mga kabs. At yung episode natin ito ay pag-usapan natin itong summit na ito sa pagdalo ni President Marcos. At maraming mga issue dahil sa pag-shake hand na ito niya sa presidente ng China na si Xi Jinping. Kaya ano ba yung issue na ito mga kabs? Ba't ba maraming mga patama sa social media tungkol dito sa ating Pangulong Presidente ng ating bansa na si Pangulong Marcos? Kaya mga kapwa natin mga Pilipino ay hindi nakakaunawa sa pag-shake hand ng ating presidente sa presidente ng China na si Xi Jinping na ito nung nakarang summit or Asian Summit sa pagdalo na ito. Kaya mga kapwa natin mga Pilipino ay gumagawa na kung ano-anong kwento para hindi kaganda ng ating presidente. Kaya mga ibang Pilipino ay naniniwala din naman sa kung ano-ano yung nakikita nila sa mga social media na ito. Pumunta ngayong ating presidente doon para sa ating ekonomiya dahil alam naman natin yung ating bansa ay kulang sa mga factory para ibigan yung mga milyong-milyong tao trabaho sa ating bansa. Hindi kaya ng ating bansa mag-provide ng ganong trabaho, kaya kailangan ng ating presidente makipag-usap sa mga iba't ibang leader para sa kaganda ng ating ekonomiya, gaya magbigay ng mga OFW, kaya mag-open ng mga tourists para sa ating bansa, sa ating ekonomiya, ay nakadagdag ng napakalaking tulong para sa ating ekonomiya. Naman natin yung China ay napaka-high-tech sa lahat ng mga gamit. Hindi lang sa mga industry nila, kundi sa armed defense nila, napaka-high-tech AI. Di ba mga guys, mga kabs? Kaya ito ay kinatakutan din ng Amerika, yung China. Kaya nga nakipagpulong din yung leader ng Amerika, si Trump, sa China. Di ba? Sila nga yung nakipag-away dahil sa tax na ito. Tinaasan yung tax ng kanilang mga export. At sa pagbibintang ng mga about sa data na hinahack daw ng China. Pero ito si Trump ay nakipag-usap pa rin sa leader ng Chinese. Di ba guys? Ano bang masama doon yung pakipagkamay ng ating presidente sa presidente ng China? Di ba guys? Kaya pumunta yung leader natin doon ng ating bansa para makipagpulong para sa kaganda ng ating ekonomiya. Hindi yung pumunta doon para makipaggulo. Kaya yung mga kapwa natin mga Pilipino ay hindi talaga nakakaunawa sa ganitong mga bagay. Gusto nila talaga na talagang gulo yung ibang hinahanap nila about yung pag-usapan, yung inaagaw ng China, yung dagat. Hindi ka gaganda-gandang asal na pinapakita ng mga kapwa nating mga Pilipino sa social media, sa pagmamaliit sa ating presidente, pagkukutya, pagbubuli. Hindi maganda yung kabs dahil, di ba? Presidente natin, dapat nga tulungan natin yung ating presidente sa ating ekonomiya, hindi yung sunod-sunod sa mga kung ano yung mga nanlalait sa kanya dahil sa politic issue ng mga iba't ibang gusto din na umupo sa maging presidente. Kaya yun ang masama sa mga ibang Pilipino. Hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi. Ginagawa ng issue agad ang pagkakamay ng ating presidente sa presidente ng China. Alam naman natin yung bansa natin ay simula't simula pa lang naman ay ito ay nag-umpisa na yung corruption. Hindi kaya ng isang presidente na 6 na taon na ayusin yung korupsyon ng ating bansa at halongkatin yung mga previous na mga nakaupo at kunin yung mga kung ano-ano yung mga nandun. Hindi kaya ng isang presidente na 6 na taon lang. Hindi nga kaya ng mga hari gaya ng Saudi Arabia na 1 taon pagandahin ng kanilang bansa.
Kaya nga yung vision nga nila, 'di ba, 2030, kailangan maganda simula nung 2017 o 2030, ilang taon 'yun. Yung kanilang pag-aayos ng kanilang kingdom. Sa atin pa kaya yung ating Pilipinas na every 6 years ay nagpapalit ng presidente. Eh nga sa kailangan royal family ng umahawak, di pa nga agad-agad na maayos ang kanilang bansa. Talaga nagpaplano pa sila ng mga ilang taon, 10 years and 15 years para ipaganda ang kanilang bansa. Atin pa kaya na every 6 years lang ay nagpapalit. Natatawa tuloy ako. Kaya mga kapwa natin mga Pilipino, hindi talaga nakakaintindi. Gusto pag may bagong presidente ay talagang maganda ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya maraming habulin pa yung mga sinong gustong umupo maging presidente nating Pilipinas ay kasi yung ating bansa ay lubog sa utang. Hindi lang yung presidente nito nakapag-utang, kundi yung mga ilang dekadang presidente ay nakakautang na sa iba't ibang bansa. Kaya huwag niyong ipagbintang sa ating Pangulo at sa pagpunta niya sa Asian Summit ang pag-shake hand sa presidente ng China. Kaya kayong mga ibang Pilipino ay huwag kayong maging tanga at sumunod sa mga gumagawa ng mga fake news na account. Eh alam naman natin ngayon ay AI na ngayon guys, yung labanan. Kaya nga ngayon ay talagang maraming mawawala ng trabaho dahil sa AI na ito. Kaya lang guys, yung ating podcast ngayong araw, sa mga kapwa natin mga Pilipino na binabastos nila yung ating presidente ng ating bansa at binabatikos ang pag-shake hand na ito, na itong pag-shake hand na ito ay napakaganda para sa ating ekonomiya ng ating bansa. Hindi gulo ang pinunta ng ating presidente doon, kundi yung ikaganda ng ating ekonomiya ng ating bansa, mga kabs. Kaya huwag kayong gumawa ng mga kung ano-anong tungkol sa issue, yung mga ito, ganyan, pag-shake hand, at kung ano-ano ay gagawa sa AI application para yung iba namang kapwa nating Pilipino ay talagang naniniwala sa mga ganitong mga fake news at mga fake account na ito. Kaya Kabs, yung ating podcast ngayon. Thank you so much for watching and listening. Huwag kalimutan mag-subscribe. Juhonget, we are out. Peace.